Congratulations! Congratulations! Outstanding! Outstanding! Congressman Carlo! Attorney Carlo Nograles. Congratulations! Congratulations! Outstanding! Outstanding! Congressman Carlo! Attorney Carlo Nograles. Kalambuan, Dalatana, usa ka oras nga programa maghatod kaninyo sa mga katikaran may kalabutan sa kalambuan dili lamang sa komunidad apan sa kinatibukan. Kalambuan, Dalatana. Davao Mindanao may katlaw. Yung alagad Saldi Chato diri sa programang Kalambuan, Dalatana. Kinisabang nyo higala sa kanunay, Rafi Bermejo, may ngadlaw. Ang Kalambuan, Dalatana gumatod sa mga impormasyon, mga isyu butang lungsod doon nga ikaw, kitang tanan adunay kalambigitan. Busa, upani kami sulod sa usa ka oras, inyong tulumanon, atong tulumanon ang Kalambuan, Dalatana. Atong dinapit kay bisita, usa sa mga nahimong most outstanding congressman sa Tibok Nason. Pinalangga sa Katawan, Ciudad sa Davao, 1st District Congressman Carlo Nograles. Sir? Mayang adlaw, kanimo Zaldi, kanimo Rafi, ug sa tanan natong tigtan-aw sa atong programa, Kalambuan Dalatanan. Mayang adlaw niya tanan, happy centennial di ay sa Kalambuan Dalatanan. Okay, ang atong mga isgutanan Salds, no? Sama sa gihapon, unahon nato itong pangayog mga updates kan Congressman Carlo Nograles. O isgutan sa nato pagbalik katong proper awarding proper no sa katong pagdawat ni Congressman Carlos sa iyang award sa most outstanding congressman no. And then isgutan nato ning mga balita nga dunay dugang pundo sa Distrito 1 para sa mga school buildings para sa inyo ni. Og kining gipalapdan nga mga programa ni Congressman Carlos sama sa supplemental feeding program. Og siyempre pa di nato kalimtan ang mga pangutana sa barangay. Okay, mga pasyunang pangutana day ngadto kang Congressman Carlo Nograles ra. Kining samong ta sabtan kasamtang nga naa silang break ang Kongreso tungod ining panahon sa bugdong lugay non. Hangtod kuno sa pudning lugway sa pahulay Congressman Carlo. Actually, naka-break mi karon kay para tagaan mi ug among higayon na mga kampanya, hilabi na mga senators na isugod na sila sa ilang campaign last February 12. Unya kami sa Kongreso, March 29, musugod ang among campaign. So sa laktod na pagkasulti, wala gyoy mahitabong session gikan karon up to sa election. And then after sa election, ang among schedules June 5 na pod. So sa June 5 gipabalik na pod mi after sa election, June 5 na pod ang next namong session diha sa Kongreso. So both the House of Representatives and the Senate will come back for sessions on June 5. Now, kung how many session dates ka na, wala pa'y final word. Basta ang instruction lang is pagpatak sa June 5, human sa election, pagpatak sa June 5, win or lose, tapos sa bang term nimo or dili pa, balik ta June 5, I don't know kung mag-extend pa na siya o June 6 or mag-extend pa na June 7, wa ko kabalo, basta ang instruction June 5, balik na punta for sessions. Humanon niya sa eleksyon na pinili ay Congressman Carlo Nograles, obligado pa ba nga mamalik ang mga senador o ang mga kongresista diha sa Kongreso alang sab sa lain paghugda sa ilang session? Yes, kanang June 5, obligado gyud ang tanan na mo-attend sa session. Sama sa akong giingon, whether daog ba ka or napildi ba ka, whether last term na ka, tapos na imong termino, or dili pa, kinihanlan, mo attend yun ka sa session sa June 5. Kaya nga no, technically speaking, ang among term, mo end pa na June 30. So, 12 noon of June 30, diha lang kutob ang among termino. So, sa laktod na pagkasulti, kanang June 5 up to June 30, technically speaking, sweldado pa mi sa gobyerno. O kay sweldado kita sa katawhan, o sweldado ta sa gobyerno, obligado gyud ang tanan na sweldado nga basta mo ingon ang gobyerno na hala diri sulod balik or mag-session ta, pag mo ingon na gani ang speaker ginano ug ang Senate President mo ingon balik mo diri kay June 5 na patay session, obligado gyud ang mo balik dito mo attend sa atong session whatever the outcome of the election is. So syempre maulaw pud ta na dili ta mo sulod dito ay kana lagi obligado lagi tanan. Okay, isip Assistant Majority Leader sa House Congressman Carlo.
doon na pa ba may plano nga hisgutan ng mga nakaang-ang ng mga balaod nun diya sa Kongreso sa inyong pagbalik niya karong June 5? Yes, naapatay mga pending nga mga bills diha na pwede pa namong i-fast break kung gustohon lagi nato. And kanang June 5 mao na siya ang pinaka last na gyud natong higayon na mapasar kana siya. Apil na diha kanang atong gina-push karon na amendment sa Juvenile Justice Act. So alang sa kasayuran sa tanan, naamantay mga amendment sa Juvenile Justice Act. Ang problema lamang is lahi ang version sa House of Representatives, nya lahi pud ang version diha sa Senado, which is why naa kitay ginatawag na Bicameral Conference Committee. Unya apil man ta diha sa mga representante nagapili sa House of Representatives na mo-attend sa Bicameral Conference Committee, apil po ang ubang mga representante gikan sa Senado. Before me nag-break, nagka-deadlock me sa issue on the minimum age of criminal responsibility. Kay according to the version of the House of Representatives, ang gusto namo, ang minimum age of criminal responsibility ato ng bag-ohon na imbis na 15 anyos pababa, walay criminal responsibility, ang 15 anyos pababa, ang kasamtangang balaod karon, gusto namong pababaan na siya to 12 years old and below. Dili na 15 anyos, kundi 12 years old and below, mao na siya ang automatic walay criminal responsibility. Ang problema, ang Senado, lahi pa ng ilang version. Gusto sa Senado na magpabilin lang dito ang minimum age of criminal responsibility kana lamang matud pa nila kung heinous crimes kanang pinakagrabing mga krimen na doon ay pinakataas na silot, na ay kanang ginatawag nga presumption of discernment. So, yun ang compromise na gusto sa Senado. Nga gusto nilang uyon ang House na dito silang version na 15 anyos lang gihapon kita, pero na ay provision na kung heinous crimes ka na or kanang pinakagrabe na silot, na ay proseso na may tabo. Kaysa kasamtangan karon kung 15 anyos pa baba, pagkawalan na sa pulis, may mabuhat ang pulis, kay walay criminal responsibility. So, ang compromise na ginasulti sa Senado karon, sige, pabilin ta sa 15 anyos pa baba, pero kung heinous crime, na ay proseso. Dili dayon pakawalan sa pulis. So, intervention na may tabo, etc., etc. Ang House, ang gusto namo, 12 years old pababa ang walay criminal responsibility. So, dito may nagkabangga karon sa Senate. Now, June 5 is I think, will be the only opportunity na pwede namong amindahan ang mong balaod. Kung dili mi magka-uyon or kung dili mi magka-sinabtanay sa ato pa with the Senate, it's as good as dead na siya. Dili na siya mausab. Dili na ito maamindahan ng balaod. Because that's the last chance. Kung magbangga lang gihapon mi ana, in other words, wala tay final version. And kung wala tay final version, wala tay papirmahan sa presidente. So that's why, anyway, labay lamang gihapon na siya ang election. After sa election, diha na natin mag-concentrate. Hopefully on June 5, tanawon nato kini. I hope that we will be able to come up with a final version. Kung sundo ng Senado, maurag gihapon, magamit gihapon itong mga bata. Yes, mao na ang among ginasulti is ang nahitabo manggod karon sa balaod sa juvenile justice is na-prone na siya to abuse, ginaabuso karon ang balaod. Ganit natay mga kabataan diha na 15 anyos pababa, nagadala-dala na sila o birth certificate kay para kung kuha man sila, madakpan man sila or kuha sila sa pulis na dala-dala pakita dahil ang birth certificate. So ang mga pupulisan nato, no choice but pakawalan na sila. And mao na siyang among gustong i-emphasize diya sa Senado. But to be fair, dili ang tanang mga senators miuyon pod anang version sa Senado. Napoy pipila ka mga senators na ni panig sa House of Representatives na babaan nato sa 12 anyos. Kana lamang napoy pipila ka mga senators na gustong ipabilin dito sa 15 anyos. So, let's see what will happen sa June 5. Okay. Congressman Carlon, itong mayaging episode sa itong programa, no? Nangandam ka pa, no? Para sa formal nga seremonya sa pagtunol sa imong Most Outstanding Congressman Award, no? Nga giandam sa Superbrands.
gusto lang may mangumusta sa nitabo dito sa Maong Kalihukan, Congressman. Well, maayo man, dito na siya gi-held ang awarding ceremony sa Mandarin Oriental dito sa Makati. Kung man, siyempre na atong mga kongresista na awardan o katong outstanding and naapod tay katong mga representante gikan sa super brands, gani na yung mga langyaw dito, mga British nationals na ni-attend po dito. And then ang ubang opisyales sa super brands, unya daghan mga media na ni-cover sub sa maong awarding, and then ang mga kongresista, ang pamilya sa mga kongresista, and then ni tambong po dito syempre si Senator Bong Revilla kay si ang iyang misis si Lani Mercado Revilla gi-awardan man sub. So dito lagi during the awarding gipasuot mi og toga, itagaan mi og katong dako nga plake nga kabutang dito nganong nahimo ta og na panganlan tang gitagaan tag outstanding award, and then gitagaan pud mi gigayon na maka-speech mi dito, makasulti gamay, and then moto siya. So it's very solemn, very nice, very simple, gwapo nga seremonya. So nagpasalamat mi sa gihatag na recognition para sa atong distrito gikan sa super brands. Congressman Carlo Nograles, sa unang adlaw nimo diha sa Kongreso, misantot ba sa imong hunahuna nga usa ka adlaw sa imong pagserbisyo sa katawhan nga mahatagan ka usa ka prestiyosong award nga susama sa nadawat mo karon? Actually, wala man judge kay kining atong ginabuhat trabaho lang man no. So naningkamot ng punta sa atong trabaho, sa ita na tagaan tag obligasyon o responsibilidad para sa atong distrito ug syempre diha sa Kongreso na isip representante, syempre na atay obligasyon, na atay trabaho na kinahanglan buhaton. So ato to siyang gibuhat lamang na sa kutubpod sa atong makayo ug sa atong tan-aw na ang ngayon natong buhaton ato lang pud nang gibuhat. Ingon lagi nako dito kay gitagaan man tag higayon na maka-speech dito, ingon lagi nako nga ang pinakamaayong award actually sa tinuod lang nga madawat sa usa ka representante is kanang ibalik ka dito sa imong pwesto kay diha mailhan nga ang pagsalig, ang pagtuo sa imong mga girepresentahan nga mga constituents nimo nagpabili lang gihapon. So ingon nako mao na ang pinakamaayong award na ibalik lang gihapon ka dito sa pwesto, na lang gihapon sila pagsalig nimo ana. Pero ingon lagi nako, it's also nice, maayo man sab, no? And very inspiring sab na kanang ma-recognize pod ka gikan sa mga tagagawas sa imong distrito. Kay nailhan nga nagatrabaho ka, nagalihok ka para sa imong distrito, nailhan pod ang imong serbisyo ug performance diha sa Kongreso. So ingon nako na it's very nice and inspiring to note na bisan tagagawas ni recognize pod sa atong ginabuhat diha sa Kongreso. Katong imong gipangutanan sa katong sa grade 1 pa ta nga matagaan tag ribbon na graduate. Unsa sa tan-aw nimo Congressman Carlo Nograles nga pinakarason nga nang gipili ka sa super branch nga mahimong usa sa pipila ka most outstanding congressman sa nasod? Gi-explain man to nila dito sa during the ceremony, no? Gi-explain nila unsay mga criteria ang ilang gigamit para sa pagpili sa mga outstanding. Matud pa nila, syempre una ginatan-aw nila ang imong performance diha sa House of Representatives. So apil na diha ang imong attendance, no? Ga-attend ka sa session, ang attendance nimo sa mga committee hearings, ang kung debate ba ka, nagagamit ba ka sa microphone, diha, mo interpolate ba ka diha. And then of course, kung pila ka mga unsa tong mga bills of national and international importance ang na-file na nimo, and kung unsa tong mga bills na imong gi-file sa Kongreso nga nahimo pong balaod. Then gawas niya na ila pong ginatan-aw ang performance ug serbisyo nimo dito sa imong distrito. So unsa tong mga pet projects nimo, unsa tong mga programa, mga proyekto nga imong ginahatag dito sa imong mga constituents ug diha sa imong mga distrito. And then on our part sa first district, murag na kita nila ang atong mga serbisyong may tungod sa edukasyon, di ba? Ang sa mga scholarships nato, ang atong projects para sa kalusugan, ang atong projects na mga medical mission,
ang atong projects para sa kabuhayan or livelihood projects nato, and of course yung katong infrastructure projects pod nato para sa kalambuan sa atong distrito. So kana sila tanan murag na-appeal na siya sa criteria sa judging. And then of course ang ubang mga kongresista naapoy sila mga lain mga bills po na na-file na nahimong balaod, ang uban naapoy yung ilahang sariling mga pet projects dito silang distrito. So kana sila mao na ang ginatan-aw sa super brands kung unsa ang performance o unsa ang serbisyo nimo diha sa kongreso ug dito sa imong distrito. Okay, daghang kayo ang nagpadayag sa ilang kalipay sukad gianunsyong usa ka sa nahimong outstanding congressman sa nasod, Congressman Carlo, no? Nagmagarbuhon ang katawhan sa Davao, no? Nalipay sila alang kanimo. Pwede ba nimo sila mahatagan og higayon aron mapasalamatan sa ilang mga pagdayeg diha? Oh, syempre nagpasalamat ta sa tanang mga naghatag og suporta, no, ug sa tanang mga nalipay sa atong nakab-ot. Of course, ingon lagi nako dito sa akong speech sa pagdawat nato sa mga award. Ingon nako na kining award akong ginadawat kini para sa First District sa Davao City. Dili ni ako kundi para kini sa mga constituents nato sa First District sa Davao City. So kining tanan ako ning ginabalik ngadto sa ato mga constituents sa unang distrito. Nagpasalamat ko sa inyong pagsalig. And of course, sa atong pagkayusa o pagtinabangay kay kining tanan dili man nato mabuhat ug mahimo kini kung wala ang inyong suporta. Pag-unsa man pud ta kung wala pud ang atong mga constituents. So kining atong gidawat na award dili ni ako kundi para ni nila. Para kini sa atong mga lubulupyo sa siyudad sa Davao hilabi na sa unang distrito. Okay. Mabasa gikan sa Facebook, Congressman, no? Ang mensahe ni Bing Laino nga nag-ingon kung may kidlat ang Kapatid Network, meron din kaming superhero sa District 1. Mabuhay ka, Congressman Carlo Nograles. Kunya, gusto daw niya pangayoon ang reaction gikan sa superhero nga Congressman. Dili man. Di man ta superhero. Ato lang diri, sama sa akong yung kay Zaldi, trabaho lang maning ato, no? Of course, maulaw man sabta na dili ta manlihok magtrabaho para sa atong constituents. Natay 54 ka barangays dinhi sa unang distrito na kinihan na natong alagaan, kinihan na natong serbisyohan, kinihan na nailay-ilay mga pangayoon, mga panginihanlan kana sila, nailay-ilay silang mga mulo. So kining tanan ato ning ginaadto didto, ato nang sila ginabisita, ginatan-aw nato kung unsay angayan natong ihatag nga mga serbisyo ug pagtabang diha kanila. So, bisan daghan ang atong constituents, bisan daghan ang atong mga barangay na ginaserbisyohan, naningkamot lang gihapon kita na madala nato ang tanan-tanan na makuha nato gikan sa Kuluhang Maynila. Kay isip representante, ang trabaho mangyud nato is to make sure na dili mawala sa Pasig ang atong distrito. Sa kadaghan sa mga kongresista na 287 gud mi kabuok, 287 ka distrito kana. And then naapay mga party list representatives, no? So sa lain-laing distrito, lain-laing panginihanlan, limitado ang pondo, limitado ang resources gikan sa gobyerno. So kinihanlan abtik yun ka nga mangitag paagi na dili mawala sa Pasig ang imong distrito. Kay kung pahinay-hinay ta, syempre basig last priority ang imong distrito. So magkinihanlan ka na og kugi, magkinihanlan gyud ka na og pagpaningkamot. Magkinihanlan gyud nag-inisyatibo kay kabalo naman ta kung wa kay initiative, maglisod pud tag pangitag paagi na maserbisyo ng imong constituents. So kining tanan atong ginabuhat kay lagi mao maning atong gisaad sa atong constituents. So maulaw pud ta na motalikod sa atong mga panaad. Lain pang mensahe gikan sa Facebook Congressman Carlo Nograles, particular gikan kang Miss Fee Orig Maluoy. Matud pa niya, truly deserving po ka, sir. Davao is so proud of you. So, sa'yo may kasulti ni Congressman Carlo? Well, salamat kaayo sa suporta, no? Actually, sama sa akong gingon, maulaw man pud ta nga dili ta mulihok ug may serbisyo para sa katawhan sa siyudad sa Davao. So, kining tanan atong ginabuhat para sa katawhan sa siyudad sa Davao, kining tanan atong sakripisyo para kini sa mga taga Davao. And syempre, kitagaan taghigayon, kining maong higayon, kining nagihatag nila sa toa, maulaw man pud ta na
dili nato ihatag nagbalik diha kanila. So natay higayon na makahatag tag kabag-uhan, makahatag kitag maayong paglambo sa tanan, labi na diri sa Davao City kay kining atong syudad karon medyo naa na sa limelight, di ba? Murag daghan na nagatutok sa atong syudad, daghan na nag-show og interest sa atong syudad. So importante kaayo na dili po nato pagkaulawan ang atong mga constituents. So naglihok ng trabaho lang ta para nila. Gikan pud sa Facebook ni Ryan Himbra, ipagpatuloy mo lang Sir Carlo Alexi Bidong Grales, ang Diyos nang bahala sa iyo. Any comment, Congressman? Well, tinuod ba gyud na ang Dios man gyud ang bahala kanatong tanan, gani kining atong pagtrabaho, kining atong paglihok, kining atong pagserbisyo ato kining ginahalad balik ngadto sa atong Panginoon. So mag-unsa man ta kung wala siya. So kining tanan gikan sa Dios, gihatag kanato and ato ning ibalik ngadto sa iya. So kita naglihok lang kay syempre kining higayon lagi gihatag dili man nato madawat kini kung walay blessings gikan sa taas, no? So instrumento lang ta sa laktod ng pagkasulti. Instrumento lamang ta, gibutang ta diri, instrumento ta para panggaon nato ang usat-usa. So ato ning ginabuhat. Musunod lang ta sa kautosan gikan sa kaitasan and kining tanan atong gihalad ug balik diha kaniya. Okay. Marag uso mo gud ng Facebook. Lagi mo puros Facebook pa no. Daghan kay mi dring gilista Congressman, no, mga ubay-ubay ni sobra gini gatos ba ka mensahe. Nagpalayag sa ilang mga pagdahi galipay diha kanimo, no. Di lang siguro namo ni basahon tanan kay basig pagbutan kita oras, no. Kini lang usa gikan kang Councilor Joan Bungguyan, ako lang ning basahon, no. Matod niya, I'm happy for you, Attorney Carlo Nograles, ang imong reaction, no. Yes, nagpasalamat ko kang Councilor Joan na kanunay nagkasuporta sa tanan nato mga initiatives, sa tanan nato mga proyekto, sa tanan nato mga programa. Kanunay siya gauban nako ug sa among opisina diha sa among pag-implement sa mga projects o mga programs. So nagpasalamat ko kaniya kang Councilor Joan sa kanunay niyang pagsuporta sa tanan nato mga programa, and maghinaot ko na kining among pagserbisyo, no, ang pagserbisyo ni Joan, Councilor Joan, og pagserbisyo sa among opisina, hinaot pa unta mas daghan pa ang among matabangan pinaagi diri sa among pagserbisyo. So padayon ta Jo sa atong kalihukan para sa katawhan sa unang distrito. Okay. Last na to gikan sa Facebook. Naghapat mga isgutan mga kaigsunan, no. Ay lang ughawa diha tagal na to gamay oras na natong mga pahinumdom balik benta. Kalambuan, Dalatana. Congratulations! Outstanding! Outstanding! Congressman Carlo! Attorney Carlo Nograles, Congratulations! Outstanding! Outstanding! Congressman Carlo! Attorney Carlo Nograles, Kalambuan, Dalatana. Balik ta sa atong programa ang Kalambuan Dalatanan, sal sa atong hisgutan kining balita nga dugang pundo, no, nga duna day dugang pundo para sa District 1 gama og mga school buildings. Congressman Carlo, nasayran namo nga dunay mayong balita, no, nga dala nimo para sa sektor sa edukasyon, kortesiya gikan sa imong gipalapdan nga Uplan Kalambuan program, Congressman. Yes. Kung sa school buildings atong ginahisgutan, nakasungkit kita, no? Nakasungkit kita og additional funding para sa school building projects nato nga ang Department of Education ang mo'y mag-implement. So nakasungkit ta og projects na school buildings na 3 million pesos worth school buildings para sa Talomo National High School, para sa another 3 million para sa Matina Central Elementary School, and another 3 million pesos para sa RC Kimpo Elementary School.
So for the school building projects, mao kana siya ang atong nakuha nga mga bag-ong projects, and then do na pagitay para sa teacher side na pod na naman pod tay nakuha na mga additional teacher items na para sa katong wala pay teacher items. And then aside from that, naapod tay kanang mga supplemental feeding programs na actually gina-implement na pod nato sa pipila ka mga eskwelahan diri sa unang distrito. Okay. Kining tulo ka building nga nagkatidad og 9 ka milyon ka pesos sa Congressman Carlo Nograles, apil ba ni sa mga promisa o panaad nitong gipili ka isip kongresista? Yes, actually kay syempre always man ta nagbisita sa mga eskwelahan, no, ang mga public elementary, mga public high schools nato. Then syempre apil na diha sa mga ginapangayo nila ang kini mga school buildings. So kanang atong gina-promise, ginapangitaan nato paagi kung saan nato pag-deliver ani. And then kini mga school buildings, kini mga eskwelahan na akong gisulti karon, mao na sila ang pipila sa mga eskwelahan sa public elementary, public high schools nato na nagapangayo og additional school buildings kay nagguot na lagi daw sila sa mga classrooms, no? So naningkamot ta na makakuha tag additional budget para ana, and then maay na lang kay ipagbigyan ta. Last year ang nakuha natong projects is school buildings was for DRANS, Daniel R. Aguinaldo National High School, Santa Ana National High School, ang Davao City National High School, Bukana Elementary School, and Kabakan Elementary School, and ang Kapitan Tomas Monteverde Elementary School. So last year mo na pod na siya ang atong nasungkit gikan sa Kauluhang Maynila na pinaagi sa Department of Education na nag-implement anang pag-construct sa mga bagong school buildings. Kaniadto Congressman Carlo Nograles, gitawag kini og Nograles Uplan Kaalam Program. Karon expanded Uplan Kaalam Program ang among mga badunggan. Pwede ba nimo pasabton kung unsa kini expansion nga maong programa, Congressman? Well, sama sa akong giingon, kini man gud Uplan Kaalam nato, mas nailhan kita sa mga scholarships for college and TESDA or mga technical vocational courses. Pero ang among focus sa education is syempre dili lang siya magpabilin diha sa college, dili lang magpabilin diha sa technical vocational, kundi apil pud dapat sa atong kaalam projects or education projects ang sa elementary ug high school. So apil na diha, obviously ang ginatutukan nato diha is the public elementary and public high schools nato diri sa atong distrito. So mao lagi kana ang mga panginihanlan nila is katong school building. So nangitatag paagi na madugangan ng atong budget for school buildings diri sa atong distrito. Ang gikinihanlan nila is mga maestra, kay hatag-tag mga bagong school buildings, bagong classroom, pero wa tay maestra. So same lang gihapon. So nangitatag paagi na madugangan ng atong teacher items para sa atong mga public schools. And then of course katong supplemental feeding, giapilan po nato ng supplemental feeding kay naman tay mga statistics na in every elementary and high school nato na lang gihapon tay mga estudyante na undernourished. And which is why kinihanlan tutukan pod nato ang nutrition and kining pinaagi sa supplemental feeding para sa mga undernourished na mga school children nato. Okay. Isgutan ng Nograles Expanded Uplan Kaalam Program, Congressman Carlo, no? Matod mo kaganina nga doon na kay dalapod nga mayong balita para sa atong mga teacher, no? Kining bagong mga teacher items. Palihog palapdi ang imong syempre pag magbisita man ta sa mga eskwelahan, makabalita ta dito or mailhan pod nato dito na naatay mga volunteer teachers. So, kana sila, wala sila item. In other words, voluntarily lang sila naghahatag silang serbisyo. In the hope na as voluntary teachers, hopefully, one of these days, basing na ibakante, And then of course, karon naatay mga kinder, no? Ang atong gobyerno, ang atong administration, gi-institutionalize nila ang kindergarten law, ang Kindergarten Act. So, dapat na i-kindergarten ta. So,
natay mga volunteer teachers para sa kinder pero wa tay items para nila. Then ana pod nagag-increase ang atong mga population sa kada eskwelahan, kada public elementary and public high school nato. Pero dili maka-cope up ang teachers, natay volunteer teachers pero wala sila item. So maluoy punta nila na gatudlo sila but wala sila ginadawat na sweldo. Sometimes it's the barangay na nagahatag og allowance or gani dili mo siya matawag nga honorarium kundi murag travel allowance lang ana. So nagasakripisyo ning mga volunteer teachers, no? And they're doing the job like an ordinary teacher. Ang problema, ang kalainan lang is wala sila sweldo. So nangitatag paagi how we will be able to help, how we'll be able to provide more teachers per school. So dito sa Department of Education, namatay budget every year. Ginatagaan nato sila budget para gikan sa Kongreso, di ba? Ang congressman ang nagahatag sa budget during the budget deliberation. So nangitatag paagi na masingitan na siya og mga teacher items para madala nato diri sa atong distrito. So we've been getting these teacher items from the Department of Education, and then we've been bringing it down to the schools here in the 1st District of Davao City. So kad nagsugod ni maong programa Congressman Carlo, pila na ba ka mga magtutudlo ang nakabenepisyo sa maong programa? Sa akong nahibaw-an, we've already been able to assign 261 teacher items. So kinder, elementary, and high school. Kung wa ko masayop, sa 261, 103 diha is for kinder and elementary school teacher items, and ang balance ni ana is 156, I think, ang nabilin kana para sa mga high school teachers sad. And then I think we'll be able to get more teacher items this year. Unya ato na po nang i-assign sa lain-lain mga eskwelahan. Congressman Carlo Nograles, gikan sa pagtukod og building og ngadto sab sa pagbansay sa mga magtutudlo, lakbitan sab nato kining supplemental feeding projects nga kini ubos gyapon sa Oplan Kaalam program. Nakadungog mi nga murag doon na po'y bag-o may kalabutan sa nining mga proyekto, Congressman? Yes, actually ang tie-up ani is gikan sa among opisina, ang DSWD and ang Department of Education. So naami memorandum of agreement na maghatod kita og kining supplemental feeding program ngadto sa mga eskwelahan sa unang distrito. So ang naimplementahan na namo ani is nagsugod mi sa Manuel Gutierrez Elementary School, then natagaan pod nato ang Zonta Elementary School, natagaan pod nato ang Zonta Elementary School, natagaan pod nato ang Jose Rizal Elementary School ug ang Doña Pilar Marfori Elementary School. So diri sa supplemental feeding program nato, every day, every school day, natay gipili na mga undernourished na mga school children na makakaon og libreng lunch or paniudto dito sa eskwelahan. So napili na ang per school, I think 100 school children ang gipili nato. So katong 100 na undernourished na mga school children nato, every day for 6 months naa sila'y libreng makaon nga paniudto. So ang principal, apil ang teacher na focal person para sa supplemental feeding program, sila ang nagpili sa mga bata, and then sila pud ang naga-implement sa maong programa under the supervision sa DSWD ug ang Department of Education. So ginatutukan kana sa duha ka opisina, apil ang among opisina, ang tulo ka opisina nagatutok na ma-implement siya og maayo para magmalampuson ang maong programa. Kay kung magmalampuson kini, ma-expand nato kini siya sa ubang pang mga eskwelahan, public schools diri sa unang distrito. Of course, dili siya lalim, buhaton, kay kinihanlan ta og participation gikan sa mga ginikanan, ang sa mga estudyante, ang participation sa mga magtutudlo ug ang principal. And dili ni siya lalim kay every day nagaluto ka every day, unya ginatutukan ang mga bata, and then ginatan-aw pod ang ilang progress. So it's not very easy to implement, but mo na nagpasalamat ko sa mga eskwelahan na midawat ani kay
kana nagpamatuod o nagpakita na siya na kini mga eskwelahan na nahimong beneficiary ani nagid na sila concern para sa mga school children na nakinihanlan gyud og kining feeding program. Congressman Carlo Nograles, unsa ang rason nga nagapil man nimo ang supplemental feeding ngadto sa imong expanded plan kaalam project? Well, sama sa akong giingon, dili man malikaya na diri sa atong mga eskwelahan natay nga ginatawag na mga undernourished children. And kung undernourished sila, syempre maluoy ta na kulang ang sustansya, kulang ang intake nila sa mga pagkaon, gamay lang tingali or dili nutritional ang ginakaon nilang pagkaon. And kung pabayaan nato ni sila, in the future mahimong problema nato kini, no? Whether we like it or not, mahimong problema kana siya kay kung undernourished ang bata, maapektuhan ang iyang performance sa school, maapektuhan ang iyang attendance, and then maapektuhan pod ang iyang lawas. So, as a preventive measure, kinihanlan, mao na ni ang intervention nato. Sulod na ta diha, hatag na ta og mga sustansyang pagkaon kay para mintra sayo magapan nato. That's why ang gipili nato mga elementary school. Kay gusto nato intervene dayon ta na samtang bata pa, which is ang formative years sa bata. Mintras bata pa, maagapan na nato ni siya. Kontento ka ba sa nahimong resulta sa imong supplemental feeding project, Congressman? Well, kontento ako na nakahimo ta og supplemental feeding kay diha pa lang daan na makapakaon ta sa mga bata na undernourished, dako na kayang tabang kana for me, no? And for syempre katong mga eskwelahan para sa mga ginikanan sab dako na kayang tabang kana na mapakaon nato og masustansyang pagkaon ng mga bata. But the measurement gyud sa success ani is tulo ka measurements of success kini. Number 1, ang nutritional intake sa bata. Syempre na atay baseline ana atong gi-measure ang iyang height, ang iyang weight before nag-start ang supplemental feeding program. So tan-awon nato after the end of the program, actually regularly gina-monitor man nato na siya. At the end of the program dapat wala na siya ma-appeal diha sa kanang ginatawag na undernourished, no? So sa weight and sa height, mostly ang weight makita na nato na dapat taas na iyang timbang, di ba? Gawas niya na the second measurement of success is attendance. Usually manggod nag-absent ang bata kay wala nakaluya, wala nakakaon or nagkasakit ang bata tungod lagi kay gamay lang kayo iyang nutritional intake. So sa attendance nato makita nato ang measurement of success because taas ang attendance sa bata dito sa eskwelahan. And kay na siya libreng pagkaon, obviously, ang expectation nato, ganado siyang mo eskwela, kay na siya libreng kaon. Number 3, academic performance. Na ang atong murag assumption ani is kung makakaon na siya sustansya, mutaas na ang iyang nutritional intake, dapat mas sige siya attend sa eskwela, dapat mutaas pod ang iyang academic performance. So mas mutaas ang iyang grado, mutaas ang iyang participation sa klase. And those are the 3 measurements nato. And kung mag-successful ta diri sa mga eskwelahan, ma-expand pa nato sa ubang mga eskwelahan. Okay. At ito sa mga pangutana sa atong mga kabarangay, Congressman Carlo, no? Doon na sila obserbasyon nga dili kuno mawala ang kining balita nga ang sa kanunay, no, na ang kumirek sa balita tungod ni ining kabalaka sa katawhan kung masaligan bagyo daw ang PICOS sa counting machine. Ang ilang pangutana kung wa ka ba mag-uol sa ilahang kabalaka, Congressman? O nabalaka man sad ta. Apil ta diha sa mga nabalaka ani, which is why nag-hire ta og mga abogado nato na eksperto ani nga mga balaod on election laws ug nag-hire pud tag mga technical consultants nato nga eksperto pod ani nga mga technical aspects and kini mga computer, mga IT experts nato who we consult with para mas matagaan ta og kanang information regarding sa mga PICOS machines. And we've been constantly monitoring ang developments diha sa PICOS machine ug ang preparation gikan sa COMELEC. And we've been constantly been in touch with our consultants para mahibalot ta kung unsay mga padagan diha
sa automated elections. Unsa daw sa tan-aw nimo nga angayan nga buhaton sa mga yanong lungsuranon aron malikayan kini mga gikadlukan nga irregularidad sa panahon sa eleksyon, Congressman Carlo? But I think that they have to be informed, no? Kanunay silang maminaw, magtanaw sa mga balita regarding sa elections nato. They have to be well informed. Dapat kanunay pud sila mag-monitor sa mga developments diya sa COMELEC. They have to be well informed pud sa unsay mga ubang pa mga kalihukan sa COMELEC, dili lamang diri sa distrito, dili lamang diri sa region, kundi apil na mga kalihukan dito sa kauluhang Maynila. So I think it is everybody's responsibility to monitor the developments in COMELEC. Kay kitang tanan, labi na mga botante, kitang tanan moboto man kita karong Mayo 13. So we have to be confident and sure na everything works well karong maabot na eleksyon. Gihagit ni Comelec Chairman Sixto Brillantes ang mga kritiko nga i-impeach kuno siya. Pwede ba di ay kuno nga mudagan ang impeachment kung bisa naka-break ang Kongreso, Congressman? Naka-break me, pero nakabutang naman sa balaod ug sa Constitution that you can always call for special session kung nagkinihanlan ta. So dili ko mo kay naka-break ang Congress. Gara-gara na sila. Oo, wala na panalitan ng impeachment, walay impeachment. I mean, you know, naka-break me, naka-recess me, but anytime Congress can come into a special session pag importante kaayo ang nahitabo, importante kaayo kinahanglan natong buhaton, or there's an emergency that we need to address. Pwede anytime mag-call og special session ang Congress. Ang pangutana lang diha is mag-impeach ba mi? Wa pa man tayo nakita na reason na mang-impeach kita o bisan kinsa diha. So, you know, sa pagkakaroon, wa pa tayo nakita. Doon ay may busikad nga kontrobersiya karon kalabot nining planong pagbakwi no sa atong nasod sa isla sa Sabah, Congressman Carlo. Ang pangutana sa katawan kung pwede ba daw makahilabot ang Kongreso sa mga kontrobersiya karon. Well, you know, in 1950, a congressman named Macapagal, who became our president eventually, filed a resolution, no, in Congress para filing a resolution for the Philippines to make its move or maghimo og mga lakang o maghimo og mga magbuhat og dapat buhaton aron i-claim or i-investigate ang claim dito sa Sabah. And that was in 1950. So, ang tubag na ako sa mga pangutana nimo is, kaya man na sa Kongresong buhaton. Like, in 1950, kung naghimo, ugingon ana ang usa ka congressman Macapagal sa una, pwede po na siya buhaton karon. Any congressman can also file a resolution urging the government to stake its claim on Sabah or urging the government to investigate if it can claim its stake and unsa may mga angayan na dapat natong buhaton, etc., etc. But ang pangutana is, does Congress want to do that? Is any congressman willing to do that? And is our government ready to go into that? So, yan, mao na siya ang pangutana karon. If you ask some congressmen, like, for example, si Congressman Rufus Rodriguez, who was the author sa Baselines Act na gipasar, no? Wala niya gi-appeal dito sa iyang Baselines Act or Baselines Law ang Sabah. But he also admits na duna kitay disputed claim over Sabah. Pero wala lang to niya gi-appeal diha sa iyang gipapasar nga Baselines Law. Now, what are the different venues where we can lay our claim or ask that our claim be looked into, no? Na international courts kita, International Court of Justice, na nagaingon na iagi daw na sa UNCLOS, United Nations Convention on Law on the Seas. So these are different ways and avenues na pwede natong gamiton para iresolba kining maong issue, kining disputed issue on whether or not the Philippines has claim over Sabah. Pero kanang nagpadala og mga armadong mga Pilipino sa Sabah, I don't think that is one of the ways where we can peacefully
resolve this issue. Okay. Bisay sa ni Speaker Belmonte, Congressman Carlo, nga ang ika-15 ko nung kongreso, kung din ka naisakop, no? Usa kuno ka institusyon nga mipasa sa giingong game-changing laws. Ang pangutana sa katawhan, unsa ba daw ning giingong game-changing laws, Congressman Carlo, ug angay po ba daw ning ika-pasigarbo? Yes, well, dito sa mga landmark bills na nahimong kanang game-changing laws na giniingon na gikan sa 15th Congress, syempre apil na diha ang atong bill na nahimong balaod, which is the act defining the crime of terrorist financing. Apil na diha pod ang atong mga amendments to the Anti-Money Laundering Act. Apil diha ang kanang law institutionalizing kindergarten sa atong educational system, ug syempre apil pud ang pag-institutionalize sa K-12 program sa Department of Education. Apil pud diri ang katong kasambahay bill, di ba? Apil pud diri ang katong Anti-Enforced or Involuntary Disappearances Act. Apil po diri ang Human Rights Victims Compensation Law, and then ang GOCC Governance Act. And ang ipasigarbo po sa 15th Congress is wala pa daw in all the three budgets, wala ang tanang mga budget na pasar nato during our watch, and wala ginaingon na reenacted budget. Importante po gana siya. And then of course, ang katong mga controversial, siyempre apil na diya ang paborito ni Zaldi na ang RH bill na nahimong balaod, mo na ang controversial. Ang sin taxes law na nahimong pong balaod, and daghan-daghan pa. But kung imong pangutana is kung unsa ning mga game-changing laws, pipila kini sa mga game-changing laws. Gitawag siyang game-changing laws is because sa unang panahon naglisod tingali ang ubang mga congresses to pass these laws. But in the 15th Congress, nabuhat. Congressman Carlo Nograles, sa dihang gibuhian sa House ang Freedom of Information Bill, sa imong gibati? Siyempre, nag-uulta. We are disappointed. I thought na ma-appeal siya sa game-changing laws na mapasar sa 15th Congress, ang Freedom of Information. So, nag-uulta na sa katapusan sa 15th Congress, ambot lang kung ma-fast break siya karong June 5, but I don't want people to expect na mapasar siya sa June 5. So, I think, unfortunately, at the end of the 15th Congress, dili na to. Of course, I'm hopeful na basin pwede, pero let's not keep our hopes really up, no? By all indications, di siya mapasar sa 15th Congress. But kutob na ko, akong kutob ni, sa 16th Congress, I think it will pass. Karong 15th Congress, kung wala siya mapasar sa 15th Congress, I think sa 16th Congress. No? Kutob lang nako. Kutob nako, 16th Congress, before the term of the President ends, mapasar ang Freedom of Information. Aron di siya ma-appeal sa Huwag di na magiging program rap. Ang iusos ng tabi sa itong programang Kalabuan. Basi ka doon na pa ikapuno si Congressman Carlo Nograles sa iyang mga mensahe. Pero siyempre, ngadto sa tanang katawan. Yes, siyempre una sa tanan, nagpasalamat ko sa tanang mga naghatag sa inyong greetings. Salamat kayo sa kanunan ninyong pagsuporta sa tanan nato mga inisyatibo, sa tanan nato mga programa o mga proyekto. Ug syempre daghan patang mga umaabot ang mga projects and programs. Wala man ta naga-session karon sa Kongreso, pero busy lang gihapon kita sa ato ang paglihok diri sa atong distrito ug pag-implementar nato sa atong mga proyekto. So, diri na ta nakatuto karon ang atong district works para sa unang distrito, and I would like to assure everyone that we will continue to work hard for the development and betterment of our district. And of course, syempre sa tanang mga nagtanaw na minaw karon, labi na taga-unang distrito, ug syempre pa sa akong asawa na si Marga, ug sa akong mga anak, Mateo, Massimo, Nika, kaninyo tanan daghang kayong salamat ug maayong adlaw. Okay.
Thank you and congratulations, most outstanding Congressman Carlo Nograles. Gusto sad nako pasalamatan Sals ang naggama sa atong set, si Jack ug ang nag-makeup ka nato si Katagalin nito. Ug gusto na nako i-regards day itong si Nanay Hamura de sa Magsaysay Park no na naisaldi fruit stand dito imo kay Nanay Hamura to. Regards na ha. Lami ilang durian diha bisitahin niyo si Nanay. Daghang salamat. Ug wa naman tayo oras kaninyo igalas kahanginan. Rafi Bermejo nagingon daghang salamat mga O gipabilo lang sab day adunay General Assembly ang Agda Multipurpose Cooperative nga gipabilo sab na ni Ma'am Palmilinia Batausa at kanang mga opisyalis mga miyembro sa Agda Multipurpose Cooperative. O siyempre Bombet and Matit Castillo, inyong alagad Saldi Chato, Mangatlaw. Kalambuan, Dalatana. Congratulations! Outstanding! Outstanding! Congressman Carlo! Attorney Carlo Nograles, Congratulations! Congratulations! Outstanding! Outstanding! Congressman Carlo! Attorney Carlo Nograles,